mamang ito ay napakaraming mga paratang sa Banateros na ganito ganyan. Kasi alam niya na yung Banateros ang sisilip sa katarantaduhan niya. So bago pa siya malaos, bago pa siya maglaho, bago pa siya mabura sa mundo ng social media, mga bossing, gusto na niyang makapangnakaw sa tao. Hindi na lang po siya ngayon ng clickbait, mga bossing. Kasi kapag nang clickbait ka, tanga yung mga nanonood sa iyo eh. Ngayon napatunayan niya na marami siyang mga tangang taga-subaybay. Kaya nung naisip niya na ito na ang tamang pagkakataon dahil mabibisto ko ng mga Banateros at ng mga iskon yan. Pucha, kailangan ko nang maisakatuparan itong aking maitim na balak. Ano yun? Meron siyang Project of Filipinos Abroad. Oy, Maharlika Classic TV, si Maharlika ba to? Kung kakilala mo si Maharlika. Pucha, sabihin mo, dumistansya sa rito sa magnanakaw na ito. Ang galing nito magparatang. Kesyo ganito kami, kesyo ganyan kami. Pucha, yung pala siyang may planong makapangulimbat sa mga OFW. Walang fake news to, ha? Walang fake news. Sabay-sabay nating basagin yung trip nitong animal na ito. Dahil kung ito, hindi natin to papatulan tong mga ganitong klase ng mga content, marami na namang may magpususumbong kay Tulfo niyan. Baka tanungin niya kung saan yun ni-reimburse. Ni-reimburse namin sa kay BBM. Kaya make sure yung mga kaibigan ni Maharlika na nandirito, warn him about this guy. Scammer po ito. Ito po ay susubok na makapang-scam gamit ang kanyang sweet talk. Gamit po, mga bossing, yung paghipighati, homesickness, yung mga OFW. Maniwala ka dahil ang inano nito, ang inendorso nito nung nakaraan, mga magnanakaw eh. Kaya, syempre, pag nag-endorso ka na magnanakaw ka na rin. Kaya ngayon, sabi niya, kayo lang ba magnanakaw? Hindi nyo naman ako nilagay sa gobyerno. Sa kabila ng aking paghimod sa tumbong ninyo, hindi nyo ako binigyan ng posisyon sa gobyerno para makapagnakaw ako. Kaya ito na lang, yung mga subscriber ko na lang ang nanakawan ko. Mga bossing, ganito ha. Mga bossing ha. Lagi niyong tatandaan na kapag ang tao masyado siyang bilib sa sarili niya, masyado niyang iniaangat ang sarili niya sa pedestal, ibig sabihin may masamang balak yan. Ang susunod niyan, syempre dahil matalino siya, engineer siya, license ganito siya, nagmamasteral siya, magpi-PhD pa. Ang masteral nito, mga bossing, swindling. Master na to sa pambubudol. Itong mokong na ito, nagpaano pa to? Nagpa-signature campaign din tong ulupong na ito. Pucha, 2 taon na nakakalipas. Lahat ng mga kakampi niya, kaaway niya na ngayon. Wala pa rin yung plan B niya. Kaya itong, hindi, Maharlika Classic, alam mo ba, itong vlogger na ito, si Bagong Lipunan, umamin naman siya na wala siyang connection kasi nga tanga eh. Sino ba naman ang tanga-tangang politiko kung sino mang tao ang magbabayad sa ganito katarantado, katanga? Siyempre wala. Kaya ang gagawin niya, dahil kaya inggit na inggit siya sa mga Banateros eh. Sinimulan niya yung mga Banateros, mga bossing, sa bayaran ng Banateros. Ang Banateros namimera lang yan. Yung Banateros ganito. Yung pala meron siyang ataking ganito. Yung pala sabi niya, kesa ibigay niyo sa Banateros yung pera niyo, dito na lang sa Project of Filipinos Abroad. Nek-nek mo. So itong mamang ito, mga bossing, talaga naman, sabi nga, ibang klase. Itataas niya yung sarili niya, tapos kapag lulong na sa kanya yung mga tao, ayan, bibigyan niya ng offer na budol-budol talaga. Kung hindi pa kayo nabibiktima ng mga networking,
Ay my goodness mga bossing, mas masahol pa ito. Kasi kanina napanood ko yung live ni Jojo de Guzman at ipinakita niya yung nambudol sa mga OFW noong 2016 yata yun. Nagtayo ng kooperatiba, kuno-kuno, ang sabi ng tao 5 piso lang bawat isa. 5 piso lang bawat, this was 2016 5 piso lang bawat isa mababayaran natin ng utang ng Pilipinas. Ilang milyon tayo? 16 million. Kung yung 16 million mag-ambag-ambag ng 5 piso, 16 million times 5. Ayun yan mga boses. So ganun, syempre ikaw, iisipin mo, maliit na halaga lang yan. Kaya nga ang target niya, OFW Kasi yung 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, so OFW, maliit lang yan. Yung mga OFW, na target niya, ilulong na lulong sa kanya. Nabudol nga nila nabumoto sa ewan hindi pa kaya nila maano. Kaya ngayon ang ginagawa niya, sabi ko nga sa inyo, itong mamang to, hindi pa loyalista to. Itong mamang to, as much as possible or as much as he can, gagamitin niya yung Duterte cloud, yung Duterte community. Gagamitin niya yung Isko community, kaya nga may hashtag Isko siya sa kanyang page. Gagamitin niya yung BBM community na nagalit na kay BBM. Kunyari, lalagyan niya yung isip ng mga yun ng galit, pahirap yung mga Marcos na yan, yung mga Duterte ganito, yung mga ganyan. Kung gagalitin niya yung mga tao tapos bigla niyang sisiksikan ng gusto niyong matapos na ang paghahari-harian ng mga yan. Walang ibang tatapos, mag-people power tayo. Anong people power? Punta tayo sa EDSA? Hindi. Hindi, ang people power ngayon ay wala na sa EDSA. Ang people power ngayon ay nasa pera. So kung ilan tayo, halimbawa magpi-people power tayo, isang milyon tayo. Kahit 1 milyon tayo dyan, di tayo papansin na ng init-init pa. Ganito na lang. Mag-ambag-ambag tayo, tapos gamitin natin yung pera natin para yung gobyerno na yan ay ma-pressure natin. Ganyan ganyan. Oy, Linmark Kagas from Poland. How are you? Lorely Agrimore, how are you? So, ganyan mga bossing. Noong unang yung pinakita ni Jojo de Guzman, panoorin niyo yung kanyang live. Mahaba kasi yung part na ini-explain niya yung scam. Noong unang gumawa nito noong 2016. Na ang kanyang ang kanyang ginoyo mga OFW, unang usapan 5 piso lang bawat isa. Tapos hanggang sa naging 2,000 na per shares, nagtayo na sila ng kooperatiba. Kooperatiba, babanggitin din nito yung hayop na kooperatiba na yan. So ang plano nung gunggong na scammer nung 2016, yung pera daw na makukuha niya from the OFWs, yung shares na yan, una daw kasi transport co-op, bibili daw sila ng taxi, pararamihin nila, tapos susunod gasolinahan, paparamihin nila, tapos Jollibee. Jollibee mga bossing. Tapos ang gagawin ng mga tarantadong scammer, pangangakuan kayo. Una, gagamitin yung inyong lungkot, yung misfortunes. Gagamitin yung kahirapan ng Pilipinas, gagamitin yung sitwasyon ninyo na mahirap para ang inyong damdamin ay magpuyos o umapoy, tapos biglang may pag-asa mga bossing, may pag-asa. Anong pag-asa? Sa halagang ganito lang, magkakaroon na kayo ng boses. Kayang-kaya na po natin. Kasi yung una, yun nga, magtatayo tayo ng mga negosyo. Tapos pag marami na tayong negosyo, marami tayong mabibigyan mga trabaho ng mga Pilipino. Tapos yung pera natin, magkano lang investment mo? 2,000. Mantakin mo, mababayaran natin ng utang ng Pilipinas. Ganon katarantado itong mga scammer na ito. Kaya sabi ko nga, ang makikinig sa tanga, gunggong.
Oo. Kung ano to, ibang klase utak na ito. O kaya ngayon pa lang ako na nagsasabi sa inyo, talagang hindi ko tatantanan itong scam nito bago pa to makapangbudol ng tao. Nakapangbudol na sila noong 2022 eh. Pinaboto nila sa maling tao bago pa to makakuha ng pera sa inyo. Haharangin na natin to, sama-sama tayo, i-share natin to. Oo. Tandaan ninyo ha, napakarami ng mga scam dito sa Pilipinas. Napakarami ng mga investment scam at sigurado ako marami na rin sa inyong naloko. O minsan kasi ang gagawin ng mga manloloko, kukunin muna yung loob mo. Kukunin yung loob mo, ipaparamdam na siya yung makabayan, ipaparamdam na ako hindi ko kailangan ng pera. Meron akong trabaho, mayaman ako dito. Ako'y tiga Canada, mayaman ako dito. Pero mga bossing, katulad ng sinasabi ko sa inyo, ang mga Pilipino sa abroad, hindi katulad dyan ng mga Pilipino sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, pwede tayong pumetics, makakakain pa rin tayo. Dyan sa abroad, my goodness, 3 ang trabaho ng mga Pilipino dyan. Therefore, mahirap. Marami kang pera, marami kang gamit, pero pagod na pagod ka. Itong tulonggis na ito, ayaw na nito magtrabaho, gusto na nito magnakaw. Di ba sinabi niya nung nakaraan, ang gusto ko na lang, pagtapos ko ng masteral, magpi-PhD ako, pitching na yun. At talaga, nagpi-PhD, magma-masteral ka? Magkano ba ang masteral dyan, mahal? Ang bagang kami. Yun ang mga inaantay ng mga tulonggis na yan eh. Pagkatapos daw nun, PhD. Tapos pagkatapos nun, magtuturo na lang daw siya. Tapos magta-travel siya. Gago talaga. Paano ka magtuturo tapos magta-travel ka? Anak ng tinapay. So alam mo na talaga na magnanakaw to. Mantakin mo ang target niya makapag-PhD para magturo na lang daw siya at mag-travel. Magpi-PhD ka, magtuturo ka, magta-travel. Ano yun? Saan ka magtuturo? Sa eroplano? Sa barko? Kaya loko-loko talaga to eh. Kaya hindi tayo papayag na makapambudol ito. Kaya ngayon pa lang i-raise na natin yung awareness. O eto, tingnan ninyo yung mga sasabihin nitong ulupong na ito ha. Tapos tingnan ninyo. O kumbaga ang sinasabi niya rito, kung yung isang nag-scam noong 2016, ginamit niya ang pangalan ni PRRD ha. O kumbaga tayong mga Duterte na ang laki ng utang ng Pilipinas. O syempre para makatulong tayo kay Duterte, kung tigli 5 piso tayo, o ilan tayo? 16 million, 16 times 5. O hindi ba? O nasa sa inyo na yun kung gusto niyo laki yan. O at to cut the story short, yung tao na yun ay from Middle East na umuwi na ng Pilipinas, yung pera na nalikob niya, pinambili niya ng property at saka ng mga sasakyan niya, ngayon hindi na siya mahagilap. Oo, Banat Bay. Budol-budol talaga. O pakinggan natin ang mga lason na pangako nitong hinayupak na ito ha. O ayan. Paglaban mo kung sa puso mo at tama. God bless you even more. Alam ko yung mga karamihan sa atin pinanood sa channel ko ay 55 years old and above. So yung iba mga retirees. Ayan ha, kita mo ha. 55 years old and above. Alam niyo yun, demographics, inaaral ng mga magnanakaw yan. Kumbaga ikaw, aakyatin mo yung bahay no. Siyempre, alam nga naman akyatin mo yung bahay na puro mga brusko yung nandiyan dyan. 10 mga macho yung anak nung matanda. Siyempre hindi, di ba? Gugulpihin ka pag nahuli ka eh. So ang gagawin mo, titiktikan mo yung bahay na, uy, konti lang tao dito. Uy, teka, medyo may edad na yung mga tao rito. Madali na tong lokohin. Yes, totoo. Ito yung sinasabi nga ni Spencer eh. Small amount, ang ginagawa nitong mga gunggong na scammer na to, di ba ikaw OFW ka, ano ba naman yung $10 sa'yo? Di ba, paano ba naman yung ilan kayo, ilan ng followers niya? 222,000. Meron siyang 222,000 na tangang followers. Bawat isa dyan magbigay ng $10. Magkano yung 222,000? Siyempre, di ba, ikaw $10. Ano ba naman yung $10? Ibigay ko na. O kaya ngayon, siyempre, halimbawa ako, nagbigay ako dito sa tarantadon to ng 1,000.
tinakbo niya. Habulin ko pa ba siya? Siyempre hindi, di ba? Bakit? Kasi ang liit lang nun eh. Alam nga na, patulpo ko pa siya sa 1,000. Pero kung titingnan mo, kaya nga ang target nila ganun eh. Mag-share tayong mga Pilipino ng tig-500 o tig-1,000. O makakalikom tayo ng pera. O may pera na tayo, may panimula na tayo. Siyempre, papalaguin natin to. O kung gusto nyo, buwan-buwan. Mano ba naman yung buwan-buwan 1,000? Pang ano nyo lang yun, pang ganito nyo lang yun, isaglit lang yun. O so buwan-buwan, nakakakuha siya sa inyo, pucha, ilan kayo? Alam nyo ba kung ilan yung nagbibigay sa kanya? Alam nyo ba? Siyempre hindi. Kasi ikaw, alam mo sa sarili mo, nagbigay ka. Pero yung ibang mga nagbigay, alam mo ba, bilang mo ba, sino mag-a-account? Siya lang.